Assalamualaikum and good day everyone. I am Gangko Zaira Jahani Benito and the topic I will be presenting is about environmental degradation and biodiversity loss, the rapid loss of species, ecosystems, and natural resources. So ang ibig sabihin nito, ang environmental degradation at biodiversity loss ay tumutukoy sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at mabilis na pagkawala ng iba't ibang uri ng halaman, hayop, ecosystem at likas na yaman dahil sa gawain ng mga tao. The rapid loss of species or mabilis na pagkawala ng mga species. Maraming hayop at halaman ang nanganganib maubos o tuluyang mawala dahil sa pagkalbo ng kagubatan, polusyon, climate change at illegal na panghuhuli. So, ang loss of ecosystem o pagkasira ng mga ecosystem, nasisira ang mga kagubatan, karagatan, coral reefs at wetlands na mahalaga sa balanse ng kalikasan. The loss of natural resources naman o pagkawala ng likas na yaman. Ito ay mga yaman tulad ng malinis na tubig, matabang lupa, isda at kagubatan ay nauubos dahil sa labis at hindi wastong paggamit dito. Kabuuan dito ang environmental degradation at biodiversity loss ay may malaking epekto sa kalusugan ng tao, hindi lang sa kalusugan ng tao, kundi sa supply ng pagkain, kabuhayan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Next is the environmental degradation is driving a rapid and unprecedented loss of global biodiversity with up to 1 million species threatened with extinction due to human activities. Pinapakita dito na mas malaki ang epekto ng environmental degradation dahil sa gawain ng mga tao tulad ng deforestation, overfishing at pollution. Maraming species dito at ecosystem ang nanganganib mawala at naapektuhan dito is isa na yung tao. So, maraming species sa buong mundo ang nanganganib ma-extinct daw at tinatayang aabot pa ito sa halos 1 milyon na species dahil sa human activities. Kaya mas mahalagang kumilos tayo ngayon para maprotektahan ang kalikasan para sa future na susunod na henerasyon. So, the key drivers of biodiversity loss or yung mga pangunahing dahilan ng pagkawala ng iba't ibang species at ecosystem. First is the habitat loss and fragmentation. Deforestation, agriculture, mining, and urban expansion are primarily causes destroying ecosystems and making it difficult for species to survive. So, itong habitat loss and fragmentation is isa sa key drivers ng biodiversity loss. So, nangyayari ito kapag nasisira o nahahati ang natural na tirahan ng mga hayop at halaman dahil sa deforestation, agriculture, mining at urban expansion. Dahil dito, nahihirapan ang species na mabuhay or maghumanap ng makakain nila at magparami. Kaya nanganganib silang ma-extinct. Example dito sa Cotabato City, maraming kagubatan ang nasisira dahil sa urban expansion, diba, at farming. Kaya naapektuhan dito is yung mga tirahan ng mga native species tulad ng ibon at paniki. Pangalawa naman is the overexploitation. So, overfishing, hunting, and unsustainable harvesting reduce population level faster than they can regenerate. Nakita naman natin dyan sa picture na malaking problema talaga ito, di ba? So, para sa akin, malaking problema talaga ang over-exploitation. Kasi, sa sobra nating kinukuha ang resources ng kalikasan, halimbawa, kapag sobrang pangingisda ng mga mangingisda or panghuli ng mga hayop, so, mabilis na bumababa ang pollution nila. At delikado silang ma-extinct. So, kaya mahalagang mag-practice tayo ng sustainable fishing, hunting, at harvesting para maprotektahan ang species at mapanatili natin ang biodiversity para sa future. Halimbawa dito sa overexploitation is yung sa ilang bahagi ng Mindanao. Sobrang pangingisda sa ilog at dagat kaya mabilis na nababawasan ng isda at nahirap ang makabawi ang populasyon dito. Kailangan dito is huwag nating abusuhin ang kalikasan natin o yamang dagat para
para hindi sila maubusan at lumaki ang kanilang populasyon. Number 3 is the climate change. Altered temperature and precipitation patterns along with extreme weather, with fires, floods, force species to migrate or die. So, isa sa dahilan ng biodiversity loss ay ang climate change, ang pagbabago ng temperatura, pagbago ng ulan at extreme weather tulad ng forest fires at floods ay nagpapahirap sa mga species na makahanap ng food and tirahan nila. Halimbawa sa Mindanao, naapektuhan ng rice fields at kagubatan kaya ang mga hayop tulad ng ibon at iba pa ay napipilitang lumipat o nanganganib na mawala. Next is the pollution. Chemical, agricultural, and plastic pollution including pesticide residue contaminate habitats causing lethal impacts on species. Isa pang dahilan ng biodiversity loss ay itong polusyon. Kapag nadumihan ang mga natural na tirahan dahil sa chemicals, agricultural runoff at plastic, kasama ng pesticide residues, so naapektuhan ang kalusugan ng mga species. Maaari itong magdulot ng sakit o kahit kamatayan sa mga hayop at halaman. At nakakapekto rin ito sa ating ecosystem balance. Halimbawa dito sa Cotabato City ang di ba maraming talaga nangyayari na yung pagtatapon ng industrial waste at plastic sa mga ilog at sapa ay nakakasama sa mga freshwater species tulad ng tilapia at iba pang isda. Kaya bumababa ang populasyon nila at naapektuhan ang buong ecosystem dito. Panglima is yung invasive alien species. Human-facilitated introduction of non-native species threatens native biodiversity by at competing or spreading diseases. So, isa sa mga dahilan din ng biodiversity loss itong invasive alien species. Nangyari ito kapag may human activity na nagdadala ng mga non-native species sa isang lugar. Ang mga species na ito ay pwedeng mangibabaw sa mga native species sa pagkain, tirahan o resources. At maaari rin magdala ng diseases na nakakasama sa local biodiversity. Halimbawa, sa Cotabato at iba pang parte ng Mindanao, ang pagpasok ng tilapia sa mga ilog at ponds ay nakakapekto sa mga native freshwater fish species. Dahil sa competition sa pagkain at space, bumababa ang populasyon ng mga native fish at naapektuhan ang kanilang ecosystem balance. So, pang-anim, last of decade drivers of biodiversity loss is yung wildlife trade. So, poaching and illegal wildlife trade kill millions of animals annually. Ang wildlife trade naman is nangyayari ito kapag pinapatay o illegal na kinukuha ang mga hayop para ibenta bilang pets, meat o souvenirs. Dahil dito, milyon-milyong hayop ang namamatay bawat taon at nanganganib ang ilang species na ma-extinct dito. So halimbawa dito sa Africa, ang illegal poaching ng lions para sa kanilang skin, bones at trophies ay nagpapahaba ng populasyon nila at nagbabanta sa survival ng species. Next is the consequences of degradation. Ito ay i-represent o i-report ni Jenny Makakua. Hi, I am Jenny Makakua, the second reporter of environmental degradation, biodiversity loss, and loss of species, ecosystem, and natural resources. Ang topic ko dito ay consequences of degradation. So, number 1, ecosystem collapse. Ecosystem collapse ito ay nangyayari kapag hindi na makaya ng isang ekosistema na mapanatili ang kanyang mga pangunahing tungkulin tulad ng matindi o paulit-ulit na mga pangkagambala. Halimbawa, kapag sobrang pagputo ng mga puno sa kagubatan, hindi na ito makakapagbigay na sapat na tubig at tirahan para sa mga hayop at protection laban sa pangguho ng lupa. Loss of biodiversity weakens ecosystem resilience, making them able to recover from disturbance.
Ang pagkawala ng biodiversity, ito ay ang pagbaba ng iba't ibang uri ng buhay ng mga halaman, hayop, at mikrobyo sa isang lugar. Kapag kakaunti na lamang ang uri ng buhay sa isang ekosistema, mas mahina ito dahil walang ibang species na maaring pumalit o tumulong kapag may nangyaring problema tulad ng bagyo, tagtuyot o sakit na nakakaapekto sa isang partikular na grupo. Sa tibay ng ekosistema, ito ay ang kakayahan ng isang ekosistema na makabawi at mapanatili ang kanyang normal na paggana. Kahit na may mga kaguluhan kapag mahina ang tibay nito, madaling masira at mahirap nang ibalik sa dating nitong estado. Number 2, disrupted food chain. So, dito tumutukoy sa ugnayan kung saan ang isang organismo ay kinakain ng iba. Halimbawa, ang mga maliliit na isda ay kumakain ng plankton, pagkatapos ay kinakain sila ng mas malalaking isda at sa huli ay maaring kainin ng mga tao o iba pang hayop. Ocean acidification and habitat loss destroy critical feeding and breeding grounds. So, dito ang pagkakalaso ng karagatan ay nangyayari kapag ang karagatan ay tumatanggap ng labis ng carbon dioxide mula sa hangin na nagiging sanhi ng tubig na maging mas maasim. Dahil dito, nahihirapan ng mga organismo tulad ng mga corals, mussels at sea urchin na bumuo ng kanilang mga shell o katawan. Samantala, ang pagkawala ng tiraan ay nangyayari kapag ang mga lugar tulad ng mga coral reef, mangrove o lamang dagat ay nasisira dahil sa pollution, dahil sa pagputol ng puno o pagbabago ng klima. Ang dalawang pangyayari ito ay sumisira sa mga lugar na kinabubuhayan, kinakainan at pinag-aanakan ng mga hayop at isda. Kapag nawala ng ganitong mga lugar, mawalan sila ng pagkain at hindi makakapagparami ng mahayos. Kaya't maaaring mawala ng mga species sa kadena ng pagkain at sa kadena ng pagkain na magdudulot ng epekto sa lahat ng nasa itaas nito. Kabila ng mga tao na umaasa sa kanila para sa pagkain at kabuhayan. Number 3, human health risks. So, biodiversity loss increases contact between wildlife and humans, raising the risk of disease transmission. Ang biodiversity ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buhay ng kalikasan, mga hayop, halaman at iba pang organismo na may sariling tahanan at lugar na kinabubuhayan kapag nawawalan sila ng tirahan dahil sa pagputol ng kagubatan at pagtatayo ng mga gusali o pagkasira ng ekosistema. Walang ibang mapupuntaan ng mga hayop kundi lumapit sa mga lugar na tinitirahan ng tao. Halimbawa, kung ang kagubatan ng tahanan ng mga unggoy o iba pang hayop ay naputol para gawin sakahan o subdivision, mapipilit sila pumunta sa mga nayon o lungsod para humanap ng pagkain o tirahan. Kapag mas madalas silang makikipag-ugnayan sa mga tao, mas lumalaki ang pagkakataon may pasa ang mga sakit na dala ng mga hayop na tinatawag na genetic disease tulad ng trangkaso, Ebola o iba pang sakit. Number 3 is action to reverse trends, conservation and restoration, protecting habitats and restoring degraded ecosystem. Ang conservation ay nangangahulugan pagprotekta sa mga paunahing tirahan ng mga hayop at halaman na hindi ganap na nasira, tulad ng mga paggawa ng protektadong lugar tulad na National Park, Wildlife o Marine Reserve. Sa mga lugar na ito ay pinagbabawal ang mga gawain na pagkasira ng kalikasan o pagputol na puno. Pagputol na puno, iligal na pangingisda o pagmimina.
Samantala, ang restoration ay tumutukoy sa pag-aayos o pagbabagong buhay ng mga ekosistema na ng pagkasira. Halimbawa, ang mga isang kagubatan ay naputo na maaaring gawing proyekto ang pagtatanim ng mga bagong puno para ibalik ang tirahan ng mga hayop. Kung ang isang coral reef ay nasira dahil sa pollution, maaaring gumamit ng mga pamamaraan para palakasin at palaganapin muli ang mga coralis doon. Number 2, sustainable practices, promoting sustainable agriculture, fishing, and reducing consumption. So, sa sustainable agriculture, gumagamit ng mga pamamarahan na hindi nasisira ang lupa o tubig tulad ng pag-iba-iba ng mga pananim, paggamit ng natural na pataba kaysa sa chemical, at pagprotekta sa mga insekto ng kapakipakinabang sa mga halaman. Hindi ito gumagamit ng sobrang dami ng tubig o chemical na maaaring makasira ng ekosistema. Sa sustainable fishing, nangangahulugan hindi sobrang pangingisda at pinipili lamang ang mga isda sapat na lumaki para may panahon sila magparami, o ipinagbabawal din dito ang mga gamit o paraan ng pangingisda na nakakasira ng coral reef o tirahan ng ibang isda. Consumption ay hindi tayo bumibili nangangahulugan hindi tayo bumibili o gumagamit ng sobra ng mga produkto na nangangailangan ng maraming likas na yaman. Halimbawa, pagbabawas ng paggamit ng plastic, pagbili lamang ng kailangan, at paggamit ng mga bagay na pwede pa o ma-recycle pa. Number 3 is policy action, strengthening international trade, regulation, and fighting wildlife trafficking. So, dito, sa strengthening international trade, regulation ay pagbuo at pagpapatupad ng mga kasundulan sa pagitan ng mga bansa para kontrolin ang kalakalan ng mga produkto na galing sa kalikasan. Ipinagbabawal ang mga pagbenta at pagpapadala ng mga produkto gawa sa mga endangered species tulad ng ivory mula sa elepanteng balat ng tigre, mga rari ng ibon. Ang regulasyon ito ay tinitiyak na hindi maaring dalhin ang mga ganitong produkto mula sa isang bansa patungo sa isa pang walang tamang pahintulot. So, sa fighting wildlife trafficking, ito ay kinabibilangan ng mga aksyon para huliin at parusahan ang mga taong nangangalakal ng mga hayop sa iligal na parahan. Maraming hayop kinukuha mula sa kanilang tirahan sa kalikasan at binibenta bilang alagahan hayop o ginagamit para sa mga produkto o gamot na walang siyentipiko basihan. Sa pamamagitan ng mas mahigpit at pagpapatupad na batas at cooperation ng mga bansa, mas napipigilan ang ganitong illegal na gawin na nakakatulong para protektahan ng mga hayop mula sa pagkalipol. So, key reminders lang, nature is not just a resource, it is our home. So, hindi lang tayo umasa sa kalikasan para sa pagkain, tubig at mga materyales. Ito rin ang ating tahanan at lahat ng buhay na nabubuhay dito. Parang bahay lang, di ba? Kailangan natin itong ingatan, hindi lang gamitan ng walang habas. Next is every single one of us has a role to play in protecting it. So, hindi lang ito trabaho ng isang gobyerno o mga environmental group. Bawat isa sa atin ay may parte na dapat gawin. Mula sa maliit,
na bagay tulad ng pagre-recycle hanggang sa paglahok sa mga clean drive. Makakatulong tayo para maprotektahan ang ating kalikasan. The last one is the think, act, and take pride in caring for our environment. Huwag lang tayo mag-isip-isip, gumawa tayo ng action at dapat tayo maging proud na pinapahalagaan natin ang ating kalikasan or ating kapaligiran dahil ito ay para sa atin at sa susunod na mga henerasyon.